Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Bisperas at araw ng Pasko, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, PITX, nagdagdag ng mga bus patungong Bicol sa harap ng Christmas Exodus. Halaga ng ilang Noche Buena items, bahagyang tumaas ayon sa DTI. Sa MBC TV correspondents, bangkay ng lalaki na may tama ng bala sa ulo sa loob ng sasakyan sa Pagadian City. Kilala na. Sa MBC TV Sports, Taguig Stallions, kauna-unahang kampyon ng SBA. At sa Showbiz Spotted, 50th MMFF Parade of Stars and Music Fest, naging matagumpay. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inaasahang makaranas sa mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa bukas, bisperas at sa mismong araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman pa rin ang buntot ni Bagyong Romina na sinamahan ng shearline mula sa silangan. Ang buong detalye ihahatid ni Dustin Bayog. Asahan ang maulang panahon sa bansa sa bisperas hanggang sa araw mismo ng Pasko. Ayon yan sa advisory ng Pag-asa ngayong araw. Sa kabila ng paglayo sa bansa ng Bagyong Romina, ay naapektuhan ng trough o buntot nito ang ilang bahagi ng bansa kasama pa ang pag-iral ng shearline. Sa bisperas ng Pasko, tinatayang makakaranas ng heavy to intense rains ang Camarines Norte, Quezon at Aurora. Habang moderate to heavy rains naman sa Isabela, Aurora, Bicol Region, Northern at Eastern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Sa araw ng Pasko naman ay Aurora at Quezon na lamang ang may banta ng heavy to intense rains. Mananatili naman ang moderate at heavy rains sa mga unang nabanggit na probinsya, kasama na ang Cagayan, Nueva Ecija at Bulacan. Samantala, inabisuhan naman ng Pag-asa mga Disaster Risk Reduction and Management Offices na maging proactive upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at kanilang mga ari-arian. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, makakaasa naman ang publiko na katiting lamang o walang magiging paggalaw sa presyo ng mga Noche Buena items sa merkado sa pagsasara ng taong 2024. Ang paliwanag ng Department of Trade and Industry tinutukan ni Kyle Bulyas. Tiniyak ng Department of Trade and Industry na hindi tataas ang presyo ng Noche Buena items bago matapos ang taong 2024. Ayon kay Secretary Cristina Roque, batay ito sa naging pag-uusap nila ng mga manufacturer at brand ng Noche Buena items. Sa monitoring ng DTI, mayorya ng mga produkto ay hindi tumaas ang presyo. Pero kung may mga tumaas aniya, hindi ito hihigit sa 5%. Dapat sila, they have to be vigilant talaga na nandun yung mga presyo ng mga Noche Buena items na hindi nagtaas ng presyo. Example, macaroni, mayonnaise, yung all-purpose cream, sandwich spread, yung queso de bola, CDO chicken ham, holiday ham, hindi yung nagtaas ng presyo yun. Yung pure food fiesta ham. May mga items, of course may mga iba na nagtaas ng presyo, pero less than 5%. Samantala, nagpaalala naman si Roque sa publiko sa pagbili ng mga palamuti tulad ng Christmas lights. Dapat anyang suriin ng publiko kung may DTI silang kanilang bibilhin upang matiyak na ligtas itong gamitin. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 araw naman bago magpasko at higit 1 linggo bago ang salubong sa 2025, talamak na ang bentahan ng mga paputok sa online marketplace. Bagay na ikinababahala ni Senator Sherwin Gatchalian na siyang aktibong nagsusulong ng panukalang batas na tuluyang magbabawal sa pagbebenta ng pyrotechnic devices. Narito ang balita ni Raymond Dadpaz.
Naalarma si Senador Sherwin Gatchalian sa pagtaas ng bentahan ng mga paputok online habang parating ang Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Gatchalian, panibagong hamon ito sa mga otoridad kaya't kailangan magpatibay ng batas para sa tuluyang pagbabawal ng bentahan ng mga paputok. Kasunod ito ng kanyang isinusulong na panukalang batas na Senate Bill 1144 o ang Firecrackers Prohibition Act na nag-amyenda sa Republic Act No. 7183 o an Act regulating the sale, manufacture, distribution, and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Para kay Gatchalian, kailangan maisabatas ang pagbabawal sa pagbibenta ng paputok matapos makita ang pagtaas ng bentahan ng mga paputok sa online. Mahalagaan niyang maipatupad ito bago pa dumami ang lumipat sa online platform para magbenta at bumili ng mga paputok at iba pang mga pyrotechnic devices. Para sa senador, mas maraming panganib ang dulot ng bentahan ng mga paputok online na dapat matugunan sa lalong madaling panahon. Sa umiiral na batas, regulated lamang ang bentahan at paggamit ng mga paputok. Dito nagtatakda ang mga local government units o mga LGUs ng mga lugar kung saan maaring magtinda at may mga community fireworks sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kung may mga pabor sa firecracker ban, ay may mga tutol din dahil isa itong malaking industriya para sa kanila. Pangunahin na sa bayan ng Bukawi sa lalawigan ng Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay naman ng holiday exodus, nag-deploy na ng karagdagang bus ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange patungong Bicol. Ang iba pang mga pasahero ay ilang araw nang nakapila sa pagbabakasakaling makasakay at makauwi sa kanilang mga probinsya sa araw ng Pasko. Ang mga detalye ay hatid live ni Giselle Ricafort. Giselle? Angel, nagdagdag na ang pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ng mga bus na biyaheng Bicol. Ngayong fully book na ang halos lahat ng biyahe rito sa terminal. Ayon sa ticket dispatcher na si Kim Banyega, kung dati raw ay 5 bus lamang ang bumabiyahe, doble na yan ngayon upang maisakay daw yung mga walk-in. Delay pa rin ng 6 na oras ang biyahe pa Bicol dahil sa malalang trapiko na nararanasan doon sa Andaya Highway sa Camarines Sur na naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan. Tinataya ni Banyega na 300 hanggang 500 itong mga pasaherong nakapila para magbakasakaling makabili ng tiket patungong Kabikulan. Ilan sa kanila ang 2 araw nang nakapila para makabili ng tiket, kagaya ni Ate Marisa na kung mamalasin pa rin daw ay aarkilan na lamang ng van. Ang iba namang pasahero hindi raw inakala na may problema pala ang daraan ng Andaya Highway, pero imbes na umatras, magtitiyaga na lamang daw sila sa biyaheng mahigit 20 oras. Naitala ang record-breaking na dami ng mga pasahero dito sa terminal na pumalo sa mahigit 645,000 mula December 20 hanggang ngayong araw ng Lunes. Pakinggan natin yung tinig ng ating mga nakapanayam. Akala ko po kasi hindi po masyado crowded kasi malapit na po magpasko. Kaya po late po. Opo. Yung pilahan dito kahapon, umuwi kami ng bandang alas 2. Tapos nag-booking kami doon sa gasaan din lang. Tapos yun. Kung hindi kami dito makakuha, mamayang madaling araw, alis namin sa van. Okay. Ngayon, nagbakasakali kami kasi mas mura ang bagahe dito. At saka yung bagahe mo, walang bayad. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle, live mula sa PITX. Sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kamara sa Enero, isa raw sa mga una nitong tututukan ay ang pagrepaso sa mga benepisyong hatid ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Giit ng isang kongresista, napapabayaan umano ang PhilHealth ng mga nakalipas na administrasyon. Magbabalita si Milky Rigonan. Kailangan na sumailalim sa review and charter ng PhilHealth para matutukan ang pagkakaloob ng tamang benepisyo sa mga miyembro nito. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jude Asidre, sa pareham ng isyong pambayan, ito ang isa sa mga tututukan ng Kamara sa muling pagbubukas na sesyon sa Enero. Sabi ni Asidre, ang problema sa PhilHealth ay hindi lamang noong nakaraang taon, kundi napabayaan ng PhilHealth ng mga nagdaang administrasyon. Git ni Asidre, sa loob ng 12 taon, hindi na repaso ang case rates ng PhilHealth at
kung ano ang binabayaran sa pagkakasakit sa bawat package, yun pa rin ang binabayaran hanggang noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Asidre, kasama ang nagdaang Duterte administration sa nabigong repasuhin ng mga benepisyo ng PhilHealth, lalo na noong kailangan ng mga benepisyo sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasi kung iisipin mo yung tinaas silang 30%, yun lang ho yung nawala na inflation adjustment. Nung hindi natin kinorek ang PhilHealth case rates in the last 12 years. Especially in the last 6 years, kung kailan tayo merong public health emergency. Remember, kung gagastusin ng PhilHealth, yung fact na maraming pera ang PhilHealth, indikasyon po yun na may mali somewhere. Dagdag pa ni Asidre, nakita na tumaas ang sweldo ng mga executive officers ng PhilHealth noong panahon ng pandemic. Pero yung benepisyo natin hindi lumaki, pero ang sweldo ng mga opisyal nito ay nagtriple pa. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng billiards, gumawa ng kasaysayan ng Taguig Stallions matapos hirangin bilang kauna-unahang kampyon ng Pro Billiards League na SBA. Ang naging journey ng Stallions patungo sa kampyonato, tinutukan ni Matchpoint Millie Borja. Geronimo is one ball away. And the Taguig Stallions are the champions of the inaugural Sharks Billiards Association. Tuluyan ng gumawa ng kasaysayan ng Taguig Stallions bilang kauna-unahang kampiyon sa first ever Pro Billiards League sa Pilipinas na SBA. Tinalo ng Stallions ang Manila MSW Mavericks sa Best of 5 Championship Week with 3-2 score. Para makuha ang Chino Trinidad Championship Trophy, standout performance ang ipinamalas nila Bryant Urdaneta sa giped at Mark EJ Emong Kudanan. Pinangunahan ni Sagiped ang team sa Game 2 para tuluyang makabawi sa kanilang opening game loss, kung saan niya na ipanalo ang 8 sunod-sunod na racks. Naging crucial naman ang role ni Kunanan sa Sharks Doubles Game 4 para persahin ang decider Game 5. Pero ang nagsilbing hero para sa Stallions, ang team captain nito na si Rodrigo Edgy Geronimo na hinirang bilang Player of the Week matapos ang kanyang 3 golden break, 6 na break and run, 61% break success, 59% win rating at 93% overall rating. Dinomina ni Geronimo sa Jonas Silent Killer magpantay sa deciding match 1 versus 1 para tuluyang maihatid sa Stallions ang first ever SBA title. Napakasarap sa pakiramdam, sobra. Wala akong masabi. Basta, salamat sa mga supporters ko. Salamat sa inyo lahat. Sa mga kaibigan ko, sa kapamilya, sa mga Team Stallions, thank you sa inyo lahat. Kapitan, ano sa tingin mo ang naging susi or naging motivation mo para sa tagumpay nyo ngayong gabi? Kasi bago kami magsimula, hinausap kami ng team owner namin, minotivate kami na basta enjoy nyo lang, laruin nyo lang, basta wag kayong ma-pressure dahil umpisa pa lang, may napatunayan na kayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. PBBM muling pinulong ang economic managers kaugnay ng ginagawang review sa 2025 national budget. Umento sa sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila. Asahan sa pagpasok ng 2025. Sa MBC TV Global, natutulog na babae sa isang subway station sa Amerika. Sinunog ng buhay. Suspect, pinanood pa ang pangyayari. At sa MBC TV Sports, Pilipinas, pasok sa semis ng 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, bago matapos ang taon, pinulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang economic managers kaugnay ng mabusising pag-review sa 2025 national budget. Ang mga detalye ihatid live ni Let Narciso. Miss Let? Go ahead, Miss Let.
Babalikan po natin mamaya sa linya si Ms. Narciso. Samantala, magandang pabuenas naman ang sasalubong sa mga kasambahay sa Metro Manila sa pagpasok yan ng bagong taon. Ito'y matapos maaprubahan ng 500 pesos na aumento sa kanilang sahod na inaasahang makatutulong para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Narito ang report ni Boy Gonzales. Aprobado na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region ang bagong wage order sa reyon na magbibigay ng 500 pisong dagdag sa buwan ng minimum na wage ng mga kasambahay sa Metro Manila. Ang nabanggit na aumento sa sahod ay magtataas mula sa kasalukuyang sahod na 6,500 pesos pakyat sa 7,000 sahod para sa mga domestic workers simula Enero 4 taong 2025. Layunin ng naturang wage order na tugunan ng mga pangangailangan at matiyak sapat na kita para sa mga kasambahay at sa kanilang pamilya. Ayon sa RTWPB, ang hakbang na ito ay resulta ng konsultasyon sa iba't ibang sektor upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng karapatan ng mga manggagawa at kakayahan ng mga employer. Pinaalalahanan naman ang mga employer na sumunod sa bagong wage order upang maiwasan ang kaukulang multa at parusa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakatakda namang tumanggap ng tig-1 milyong pisong kabayaran ang mga biktima ng palit-ulo scam sa isang ospital sa Valenzuela City. Magbabalita live si Edwin Duque. Edwin? Matapos yung pitong buwan na mula nagasampa ng kaso ang hospital sa Valenzuela City, nag-resulta ng tagumpay ang hindi lamang sa mga pasyente ng Valenzuela, kundi makikinabang dito ang buong bansa. Dahil na-explain ng DOJ Secretary Ted Herbosa kanina na ipatupad daw sa buong bansa ang bagong patayan ng anti-deposit law at anti-hospital detention ordinance ng lungsod ng Valenzuela. Dahil sa ginawa pagtutok ng Valenzuela government, kaya po ang kaso ng palit-ulo scam, tinawag na financial support naman ng hospital ang pagbigay ng na 4 milyong piso sa 4 na komplena o i-divide sa 4 ay meron silang tag 1 milyong piso. Matandang April 2023 nang maganapag na pinakamuling insidente kung saan ay nakatakas itong si Rizal Alvaro sa pagkaka-hold sa isang opisina ng security sa naturang hospital dahil sa hindi nabayaran yung hospital bill nang namatay ang kanyang asawa. Agad na mga nagtungo ito sa tanggapan ni Christian habang umiyak at nagsumbong sa nangyari sa loob ng hospital. Matapos yung sumumbulan ito sa media, sa padla, ang naturang insidente ay isa-isa na lumutang ang iba't ibang biktima na magkaparehas sa halos na insidente sa naturang hospital. Dahil yan ay suportado ngayon ng TUET, ang naturang ordinansa at ayon dito, kakausapin na rin niya ang sekretary ng DLG para silipin na rin yung iba pang mga ganitong kaso sa iba't ibang NGO sa buong bansa. At ipairal hanggat maaari ay nagamit ito naturang ordinansa na ipatupad sa buong bansa. Para sa NBC TV Network News, RS23. Edwin Duque ng ulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Lunes, mabagal na kumikilos si dating bagyong Romina sa direksyong Hilagang Kanluran patungong Vietnam at wala ng direktang epekto sa Kalayaan Islands. Gayunpaman, asahan pa rin ang kalat-kalat na thunderstorms sa northern section ng Palawan, bunsod ng trough o buntot nito. Samantala, magdadala pa rin ng katamtaman hanggang sa mapaminsalang mga pag-ulan ang shearline sa Eastern Visayas, gayon din sa Kabikulan at Mimaropa, pati na rin sa Calabarzon at Aurora. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan dyan sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may hinang pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at pati na rin sa Metro Manila dahil sa amihan.
Simula bukas hanggang sa araw ng Pasko, inaasahan ang moderate to intense rain sa eastern coast ng Luzon at Visayas. Bunsod pa rin ang shearline. Pero ayon sa Pag-asa, walang bagyo ang magpapaulan sa bansa sa darating na Pasko. Ngayon naman, babalikan natin muli si Ms. Let Narciso. Kaugnay pa rin yan sa muling pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang kanyang economic managers kaugnay ng mabusising pag-review sa 2025 national budget. Ms. Let, go ahead. Patuloy na pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pondo sa susunod na taon. Economic manager na kailangan ng Finance Secretary DBM Secretary Amina Pangandama sa Malacanang ngayong araw. Kasama rin sa meeting sina Executive Secretary Lucas Bersamin at DPWH Secretary Doana. Ayon kay Communications Secretary Cesar Chavez, noong Biyernes lang ng hapon natanggap ng target ni DN naman ang General Appropriations Act bago matapos ang taon. Sabi ni Chavez, sa mga nakaraang pulong, hindi pa nababanggit ang pagkakaroon ng reenacted budget. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Inatasan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang sandatahang lakas ng Pilipinas na palakasin ang cybersecurity ng bansa. Ito'y sa gitna ng tumitinding bahid ng umano'y malign influence ng China sa iba't ibang aspeto ng Pilipinas. Ang buong detalye sa ulat ni Edniel Parosa. Pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa sandatahang lakas ng Pilipinas ang cyberspace ng bansa. Yan ang naging direktiba ng Commander-in-Chief sa pinakahuling command conference kasama ang AFP ay sinagawa sa Campo Aguinaldo. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., binigyang din ng presidente ang naging seryosong banta sa cybersecurity. Kaugnay nito, inatasan umano ni PBBM ang AFP na bantayan hindi lamang ang cyber domain ng militar, kundi ng buong bansa. This is becoming a bigger threat to our country. So dahil medyo pinapalakas natin yung ating cybersecurity, so he asked the AFP to also look into protecting not just the AFP but the entire country. Nabatid na kasama ang aspetong ito sa sinasabing pinapasok ng malign influence ng China. Una nang inilutang ni General Bronner sa dating panayam na kasama rito ang banta ng iligal na pogo at isyu ng espionage ng kalabang banyaga. Maliban sa natalakay, ipresenta rin ng AFP kay Marcos Jr. ang bagong Tatag Kapuluan Campaign Plan. Sakop nito ang pagpapalakas sa borders, pagiging matatag sa disaster response at tuluyang pagpapanatili ng kaayusan sa internal security operations. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang 5 individual habang 200 naman ang sugatan sa Germany matapos banggain ng isang Arabian national ang isang Christmas market. Umano'y dahil sa galit sa ganitong paniniwala. Nagtipon-tipon naman ang mga residente upang mag-alay ng bulaklak para sa mga biktima at magsasagawa ng kilos protesta kaugnay ng panawagang remigration o pagpapadeport sa mga imigrante mula sa kanilang bansa. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Germany. 5 ang naitalang nasawi at 2 ang sugatan sa isang Christmas market sa Magdeburg City matapos itong banggain ng isang Arabian national na may galit umano sa ganitong paniniwala. Nagtipon naman ang mga residente at nag-alay ng bulaklak para sa mga nasawi habang nagkaroon rin ng kilos protesta sa lugar upang ipanawagan ng remigration o pagpapadeport sa immigrant sa kanilang bansa. Samantala, balita naman mula sa China. Hindi naman nagustuhan ng China ang nangyaring pagbibigay ng military aid ng Estados Unidos sa Taiwan na aabot sa $571 million. Ayon kay Chinese Ministry Mao Ning, ito raw ay lumalabag sa One China Principle ng kanilang bansa at ilang probisyong napagkasunduan ng China at Amerika. Sa iba pang balita, patay naman ang isang babaeng natutulog lamang sa isang subway station sa New York City matapos itong sunugin ng buhay ng isang lalaking suspect.
Ang suspect nagawa pang panoorin ng biktima habang ito ay nasusunog. Ayon sa mga otoridad, nagawa pa nilang maapula ang nasusunog na babae, ngunit kalaunay nasawi rin ang nasabing biktima. Agad rin namang nahuli ang suspect, ngunit hindi pa rin tukoy ang motibo sa ginawang panununog sa biktima. At yan ang mga nakakalap nating balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Singil sa toll ng NLEX, SCTEX at iba pa magiging libre sa piling oras ng Pasko at Bagong Taon. Sa trending and viral show, ilang nakakaaliw na exchange gifts na bumida sa mga Christmas party silipin. Sa MBC TV Sports, Pilipinas pasok sa semis ng 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup. At sa showbiz spotted, 50th MMFF Parade of Stars and Music Fest naging matagumpay. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isa pang good news para sa mga motorista. Asahan ng toll holidays sa mga piling araw at oras sa NLEX, SCTEX at iba pang pangunahing expressways bilang paaginaldo ng Metro Pacific Tollways Corporation ngayong holiday season. Ang buong toll holiday schedule alamin sa report ni Rose Babiera. Walang toll fee na babayaran ang mga babiyahe sa mga pangunahing expressway sa bansa sa ilang piling araw at oras ngayong holiday season. Ayon sa anunsyo na inilabas ng Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC, magiging libre ang toll sa December 24 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng December 25. At sa December 31 naman, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng January 1 ay wala ring babayaran na toll ang mga motorista. Kabilang dito ang North Luzon Expressway, NLEX Collector, Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX, Cavite-Laguna Expressway o CALAX, at Manila-Cavite Expressway o Cavitex. Ayon sa MPTC, sakop ng libreng toll fee ang mga sasakyang nasa Class 1, 2 at 3 na palabas ng mga nabanggit na expressway hanggang alas 6 ng mga nasabing petsa. Kaugnay nito, naglabas na rin ng anunsyo ang San Miguel Corporation na magpapatupad din ito ng libreng toll fee sa mga expressway na pinapatakbo ng kumpanya. Kabilang dito ang Skyway System, NAIA Expressway, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway, at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Magiging libre ang toll sa parehong petsa at oras mula alas 10 ng gabi ng December 24 hanggang alas 6 ng umaga ng December 25 at alas 10 ng December 31 hanggang alas 6 ng January 1. Inaasahan ng mga nasabing kumpanya na lolobo pa ang bilang ng mga babiyahe sa mga susunod pang araw papalapit ng Pasko at tiniyak na nakahanda ito sa pagdagsa ng mga motorista. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kanselado naman ang pasok ng mga government employees sa Northern Samar kasunod ng mga pagbaha. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Kanselado ang pasok sa trabaho ng mga empleyado sa gobyerno sa Katarman at sa Kapitulo ngayong araw dahil sa pagbaha ng maraming lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos ang walang tigil na pag-ulan sa hinang shoreline. Ilang kalsada hindi passable daanan ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. Kasalukuyan naman ang ginagawang clearing operation ng DPWH sa mga lugar na nagkaroon ng landslide at kabilang sa naitilang may landslide ang Hilalan Agan sa bayan ng Katarman at barangay sa bayan ng Katubig at iba pang lugar dito sa lalawigan. Dahil sa walang tigil na pag-ulan, ilan sa mga residente na nasa mga delikadong lugar ay lumikas na kasalukuyan na nasa mga evacuation center ngayon. Patuloy naman ang ginagawang monitoring ng PDRMC sa mga binang lugar. Nagkaroon rin ng brownout lalo na sa mga lugar na mataas ang tubig. Inaasahan naman na agad ring humupang tubig kung saan sa kasalukuyan ay tila humina ngayon ang ulan. Inabisuhan naman ng otoridad ang publiko na laging maghanda sa ganitong sitwasyon kung saan delikadong lugar sa baha tuwing may panawagan ng shoreline. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ang lalawigan ng Bulacan ang isa sa 5 mga probinsya sa Central Luzon ang gumastos ng pinakamalaking confidential fund noong taong 2023 batay sa nilabas na report ng Commission on Audit o COA. Batay sa 2023 Annual Audit Report ng COA para sa 7 lalawigan ng Region 3, 200 million pesos confidential fund ang ginastos ng Bulacan. Nakatumbas din sa nagastos nito noong taong 2022. Pumapangalawa naman ang lalawigan ng Bataan na aabot sa 38 million pesos na ginastos noong 2023. Mas mababa naman ito sa ginastos na 56 million pesos confidential fund noong 2022. Sa record pa rin ng COA, ang kabuang nagastos ng Bulacan para sa confidential fund sa loob ng 2 magkasunod na taon ay 400 milyong piso. Bukod sa Bulacan at Bataan na number 1 at number 2, ay gumamit din ng kani-kanilang mga confidential funds ang 3 pang ibang mga probinsya sa Central Luzon noong 2023. Kabilang sa mga ito ang Zambales, gumastos ng 36 million pesos na parehas lamang sa nagastos nito noong 2022. Ang lalawigan ng Tarlac, 18.8 milyong piso. Mas mababa na sa 72 million pesos na ginastos noong 2022, habang sa lalawigan naman ng Pampanga ay gumastos ng 15 million pesos, mas mataas sa 11.25 million pesos noong 2022. Tanging ang mga probinsya ng Nueva Ecija at Aurora ang hindi gumamit o walang ginastos na confidential fund noong 2023. Wala namang notice of disallowances na inisyo ang COA para sa paggamit ng confidential fund ng 5 lalawigan sa gitnang Luzon. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Balita mula sa Mindanao, nakilala na ang natagpuang nasa state of decomposition ng bangkay sa loob ng pickup truck with plate number KAF 2485 na may 3 araw nang nakaparada sa bahagi ng Purok, Bougainvillea, Barangay San Jose, Pagadian City. Ang biktima ay si Michael Obsiana, isang real estate broker. Natagpuan ito sa loob ng kanyang sasakyan na wala ng buhay at may tama na 1 bala sa ulo. Since nakaupo ang biktima sa passenger side sa front seat, ang anggulo ng PNP ay may driver ito na malamang ay siyang prime suspect na pinaghahanap na ngayon sa tulong ng pamilya ng biktima. Inaalam din ng kapulisan kung may nawawala bang kagamitan sa loob ng sasakyan ng nasabing pick-up truck na pag-aari ng biktima. Para sa MBC Network News R19, Jun Di Makutat, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong holiday season, kabi-kabila na ang mga Christmas party sa mga eskwelahan, kumpanya at kahit sa mga magpapamilya o barkada. At syempre, hindi mawawala dyan ang exchange gifts na minsan ay hinahaluan din ng iba't ibang pakulo. Isa na riyan ang nauusong tema na embarrassing things to bring in public, kung saan ginagawang regalo ang mga bagay na hindi karaniwang dinadala ng isang tao sa pampublikong lugar. Ang mga nakakaaliw na entry, silipin sa report ni Rovic Manuel. Isa na sa pinakainaabangan tuwing Christmas party ang madalas na gawing last part ay ang exchange gift. Sa parte kasing ito ay masayang magbibigayan ng bawat isa ng regalo at sabay-sabay itong bubuksan at para malaman kung natupad nga ba ang inilagay mo sa iyong wishlist. Ngunit bukod sa kinagisnang Monito Monita ay nagbibigay aliw online ngayon ang nauusong embarrassing things to bring in public na tema sa pagbibigay ng regalo. Imbes kasi ng mga damit, sapatos, relo o mga bagay na usual na inireregalo ay ang mga bagay pa na hindi pangkaraniwan ang matatanggap mo. Nariyan ang timba, palanggana, hollow blocks, tabo at maging ilang gulay sa bahay kubo ay hindi nakaligtas upang gawing regalo. At ngayon ilang araw na lang bago ang Pasko, tandaan na ang pagbibigay ng regalo, malaki man o maliit, mura man o mahal, ang mahalaga ay galing sa puso. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Football, aabante na sa semifinals ng 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup ang Philippine Men's National Football Team. Yan ay matapos nitong talunin ng Indonesia noong Sabado para ma-secure ang second place sa group stage. Ang mga detalye tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Muling makakatapak sa ASEAN Championship Semifinals ang Pilipinas matapos talunin ng Philippine Men's National Football Team ang Indonesia sa harap ng home crowd dito noong Sabado. Ito na ang kauna-unahang appearance ng Nationals sa Mitsubishi Electric Cup mula pa noong 2018. Magugunitang bago ang 1-0 win kontra Indonesians, natikman ng Pilipinas ang tatlong sunod-sunod na draw match kontra mga bansang Laos, Myanmar at Vietnam. Matapos ang goalless first half, nakuha ni Bjorn Christensen ang goal para sa Pilipinas sa 63rd minute ng laro. Confidently, yes, down the middle, down Indonesian throats. Philippines 1-0 up against Indonesia. Muntik pa sana itong madoble ng goal attempt mula kay Ruliel Dalapo at Harvey Gayoso matapos itong madinay. Sa kabila nito, sapat na ang goal ni Christensen para makuha ang 3 puntos at makapwesto sa second place ng Group B na pinangungunahan ng Vietnam. Tinapos ng Pilipinas ang group stage with 6 points, isa dito ay panalo at 3 draw. Magsisimula ang unang leg ng semifinals sa December 27, araw ng Biyernes, na gaganapin sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Susundan nito ng second match na mangyayari naman sa Bangkok, Thailand sa December 30. Samantala, pagkatapos ng laro, opisyal nang inununsyo ng Ascal's veteran na si Patrick Reichelt na ito na ang kanyang huling laro para sa national team. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang araw bago mapanood sa big screen, nasilaya ng mga bida ng 10 pelikula na kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival sa idinaos na Parade of Stars nitong Sabado. Silipin ng mga engrandeng karosa at pagsasama-sama ng mga malalaking bituin sa showbiz report na ito. Sakay ng mga engrandeng karosa, pumarada mula Kartilya ng Katipunan hanggang Manila Central Post Office ang mga bida ng pelikula sa ika-50 edisyon ng Metro Manila Film Festival. Sa inabangang Parade of Stars, nasilayan si Bossing Vic Soto na nagbabalik MMFF para sa kanyang first drama project, The Kingdom, kasama si Piolo Pascual. Pink na pink naman ang float ng pelikulang And the Breadwinner Is na pinagbibidahan ni Unkaboggable star Vice Ganda. Habang napaligiran naman ang misulang mythical horses ang karosa ng uninvited ni na Star for All Seasons, Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre. At kung kay Meme Vice, pink, tad-tad naman ang purple sequins and flowers ang sinakyan ng tambalang Francet na bida sa My Future You. At syempre, all green, ang float ni Greenbone star Dennis Trillo na may kadena at Torres sa harap. Tila dinala naman ng Hold Me Close stars Julia Barreto at Carlo Aquino ang iconic torii gates ng Japan sa Kamaynilaan. Puno naman ng iba't ibang armas ang float ng action-packed film Topak ni na Arjo Ataide at Julia Montes. Mga katagang Elsa Loves You naman ang bida sa karosa ng musical movie na Isang Himala starring Aisel Santos. At syempre di rin papahuli ang mga maghahatid ng katatakutan ngayong Kapaskuhan. Tulad sa pamagat ng pelikula, bubungad ang mga espantaho o scarecrow sa float na sinakyan ni na Julian Santos, Lorna Tolentino at Shanda Romero. Habang may mga baging kandila at tila mga bungo ang karosa ng meta-found footage horror movie Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital na pinagbibidahan ni na Enrique Hill at Jane De Leon. Samantala, matapos ang parada, dinagsari ng idinaos na 50th MMFF Music Fest. Kabilang sa mga OPM artists na nagpasiklab dito ay sina Bamboo, Jason D, Shereen Reyes, P-pop group Vision at nagpasaya rin ang Drag Race PH Queens. Mapapanood simula Christmas Day, December 25 hanggang January 7, 2025 ang 10 pelikulang kalahok sa 50th MMFF. Habang sa December 27, nakatakdang ganapin ang Gabi ng Parangal. Kung matatandaan, noong nakaraang taon, record-breaking ang kinita ng 49th MMFF matapos itong tumabo ng higit 1 bilyong pisos sa takilya. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong Lunes. Pero
Bago po tayo magpaalam, ganon kabilis, partner, dahil 2 tulog na lang at kakain na naman tayo ng salad at grahams para sa Pasko. Sa ngalan ni Yuel Reyes, ako po si Angelica Cosme. At sa ngalan ni Miss Karen Oyong, ako po si Rose Babiera. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.